Ma, jowa ko na po si Bugoy. Anong jowa? Ibi, kapag kinasal na tayo, anong plano mo? Siyempre, bubuntisin kita. Tapos ikaw, magtrabaho ka. Total, uso naman ngayon yung mga babaeng nagtatrabaho, di ba? Tapos, ikaw be? Ako? Eh, sa bahay lang. Tapos titignan-tignan ko yung anak natin. Tinatamad pa kasi ako magtrabaho eh. Basta be, magjowa na tayo ah. Jowa mo na ako. At jowa na kita. Oo nga. Anong plano mo? Eh, wala pa. Go with the flow muna tayo. Go with the flow. Oo. I mean, sa future natin, anong plano mo? Huwag mo nang isipin yun. Oy, oy, oy. Ano to, ha? Ma, jowa ko na po si Bugoy. Anong jowa? Iyan? Yung kapitbahay natin, jojowain mo? Oo, te. Jowa ko na yung anak mo. Ayos, di ba? Uy, ayos? Ano to? Kayo-kayo na lang dito magjojowaan? Doon ka na nga. Bumalik ka na sa apartment mo. Okay lang yun. Ma, Be. Ikaw, pumasok ka na sa loob at tumigil ka. Manahimik ka doon. pero ma, Pasok na sa loob. Pasok. Tigilan mo ako, Manet. Hoy, Manet. Magbo-boyfriend ka na rin lang eh. Sa kapitbahay pa talaga natin. Eh, dapat nga, nasala mo na yung mga naliligaw sa'yo na kapitbahay natin eh. Dahil araw-araw mong nakikita yung mga yan. Diyos ko. Kapitbahay talaga natin yung makakatuluyan mo, ha? Ni hindi ka man lang lumayo-layo kahit taga-kabilang barangay man lang? pero ma, mahal ko si Bugoy. At tinitibok ng puso ko. Ay, wow. Ang lakas ng tama mo, nak. Oo ma, malakas ang tama ko kay Bugoy. At mahal na mahal ko siya. Nak, kitang-kita mo naman na tambay lang yung Bugoy na yun, di ba? At kitang-kita mo dahil kapitbahay lang natin siya. Wala kang kinabukasan doon. Ma, mahal ko si Bugoy. At siya ang future ko. Tapos. Anak, nanay mo ako at alam ko kung anong mas makakabuti sa'yo, kaya please lang, sundin mo ako. Hindi ma. Mas alam ko kung anong makakabuti sa akin. At yun ang makasama si Bugoy pang habang buhay. Hindi ako papayag na ikaw ang maging hadlang sa pag-iibigan namin. Ano ba yung pinagsasabi mo? Mahal ko si Bugoy, ma. Siya ang aking pahinga. Siya ang aking palagi. At hindi mo kayo mapipigilan. Nak! Di, basta pakasalan mo ko ha. Kasi mas pinili kita kaysa sa pamilya ko.
Iniwan ko sila para sa'yo. Grabe naman. Ayaw mo ba? Gusto, syempre. Forever na tayo eh. Ivy, kapag kinasal na tayo, anong plano mo? Syempre. Bubuntisin kita. Hala? Grabe ka naman. Para magkaanak na tayo. May pamilya bang walang anak? Ay, oo nga no. Pagkatapos? Pagkatapos mong manganak, syempre kailangan ng mag-aalaga sa anak natin. Kukuha tayo ng mag-aalaga. Yung nanay mo. Oh, yung nanay mo, pwede yun eh. Kasi panigurado, okay na kayo kapag nabigyan mo siya ng apo. No choice na siya kundi tanggapin yun. So, siya ang pag-aalagain natin sa anak natin. Tapos? Tapos ikaw, magtrabaho ka. Total, uso naman ngayon yung mga babaeng nagtatrabaho, di ba? Si Paring Toper nga, kilala mo yun, si Paring Toper. Yung asawa niya, nasa Saudi. Tapos, pinapadala na lang sila nung misis niya tuwing sahod. Di ba? Tapos, ikaw be? Ako? Sa bahay lang. Tapos titignan-tignan ko yung anak natin. Tinatamad pa kasi ako magtrabaho eh. Total, may trabaho ka naman nun eh. Pwede na yun. Tapos, sa abroad ka magtrabaho para malaki yung maibigay mo sa amin ng anak mo. So, Gandang idea nun. wala kang balak magtrabaho para sa amin ng anak mo? Kaya mo na yun. Ikaw, may pinag-aralan ka. Ako, wala eh. Tsaka, mas maganda yung magiging trabaho mo kaysa sa akin. Kaya ikaw na lang magtrabaho. Wisit ka? So, ang plano mo pala sa buhay, maging patabaing baboy ko? Uy, grabe ka naman magsalita. Mas grabe ka! Tama nga si Mama. Wala akong future sa'yo. Uy! Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo ah. Ganda-ganda ng idea ko eh. Anak, Ma? Tama ka. ano ka nangyari? Matama ka. Wala akong kinabukasan sa lalaking yun. Dapat talaga nakinig ako sa'yo ng magulang ko. Red flag talaga yung bugoy na yun. Wala siyang iniisip para sa future namin. Ma, sorry. Hindi ako nakinig sa'yo. Tapos, inaway pa kita. Okay lang yan, Nak. At least, ikaw mismo ang nakarealize ng mga sinasabi ko sa'yo. Ikaw mismo ang nakakita at nakarinig. Kung dapat bang makatuluyan mo yung kapitbahay natin na yun. Ma, salamat. Manet! Usap tayo, Manet!
Ate, saan yung anak mo? Mag-usap kami. Kausapin ko yung anak mo. Ayaw ka nang makausap ng anak ko, Iho. Pwede ba layuan mo na siya? Kasi na-realize na niya na hindi kayo para sa isa't isa. Masyado naman siyang maramdamin. Na-realize ba o sinulsulan mo lang yung anak mo? Umalis ka. Lasing ka. Ilabas mo na kasi. Kakausapin ko. Sige na, ilabas mo na. Alam ko namang mahal na mahal ako ng anak mong si Manet eh. Ang bastos mo rin kausap eh, no? Dapat talaga hindi mapunta sa yung anak ko. Huwag ka nga makialam. Tigilan mo na yung anak ko, ha? Hindi mapupunta sa yung anak ko. Lalo na sa katulad mong walang pakialam sa future. Wala kang pangarap sa buhay? Ayusin mo muna yung buhay mo bago ka pumasok sa buhay ng may buhay. Kalalaki mong tao eh. Tamad ka? Ano bang tingin mo sa babae, ha? Pagiging gatasan mo? Bakit? Pogi ka? Umalis ka na muna. Bago pa ako tumawag ng pulis at ipahuli ka, padadampot talaga kita. Alis! Manet, usap tayo saglit. Na-miss kita. Alam mo, nag-aaral na ako ulit. May pangarap na kasi ako ngayon. Yun na yung makatapos at magka-diploma. Para naman makahanap ako ng magandang trabaho sa future. At hindi nakakahiya sa magiging pamilya ko. Manet, maraming salamat sa inyo ng mama mo sa pagpaparealize niyo sa akin ng mga kamalian ko. Okay yan. Magiging maswerte ang magiging pamilya mo sa future mo. Dahil ngayon, pinaghahandaan mo na ang kinabukasan mo. Manet, sana Manet, ikaw yung kinabukasan ko. Tignan natin, basta gawin mong maging maayos ang buhay mo para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Dahil kapag naging maayos ang buhay mo, magiging maayos din ang buhay ng pamilya mo. Magkapit-bahay lang naman tayo, Bugoy. Kung ano man ang mangyari, magkikita pa rin tayo. Maraming salamat, Manet.